Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, nagpahayag po mga kababayan, no, isang araw po ang si BBM mga katambay na umapila po siya. May apila po siya sa AFP. Mga tambay, ang sinasabi niya po ay manatiling tapat. Siyempre po, una-una sa kanya. Pangalawa, sa konstitusyon. Hindi po ba? Kailangan maging tapat daw po sa konstitusyon. At siyempre, huwag bibitawan siya. Mga kababayan, nangangamba po yata dahil wala pong ginawa ang kanya administrasyon na mahigit 3 taon, pamumulitika, korupsyon, at may issue pa siya na pagiging hudas taksil sa bayan sa ating soberenya at sa dating Pangulong Duterte na walang due process ang ginawa nila. Di po ba? At siyempre, mga kababayan, ang pinakamatindi pa, may issue pa siya ng pulburon at coke. Mga kababayan, hindi naman po bobo tanga ang ating AFP. Siguro, nagpapakabobo tanga lang umano yung mga nakikinabang ng napakalaking pera, suhol umano galing sa taong bayan. Pera. Hindi kaya? Pakinggan po natin na si BBM mga tambay. Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Always act with integrity, uphold the rule of law, defend our democracy. Manatiling tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Ito ang inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanumpang bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Kinilala naman ng Pangulo ang naging sakripisyo ng AFP at tiniyak ang patuloy na suporta ng administrasyon sa kanila. I know the sacrifices you have made in serving this great nation. Rest assured, this administration will do the best we can to provide you with the resources and benefits so that you can focus on your duty. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP na patuloy na palakasin ang presensya nito sa mga teritoryo ng bansa. And as your Commander-in-Chief, I call on you to continue to strengthen our presence in the air, on land, and at sea. We must guard the peace we have gained and deepen our ties with partners who also envision a freer, more stable region. Nasa 40 opisyal ang nanumpa sa harap ni Pangulong Marcos. Ginawa ng Pangulo ang talumpati na ito matapos ihayag ng AFP ang buong suporta nito sa paglaban ng administrasyon sa korupsyon. Nel Maribuhok. Yan mga tambay. Sana makita rin po ng AFP kung sino po ang korap. Hindi po paglaban sa korupsyon. Tingnan din po sana ng sandatahang lakas kung sino po ang napuntahan ng perang korupsyon. Hindi po ito ninakaw na ibang lahi. Hindi po ito napunta sa China. Hindi po ito napunta sa Amerika, yung korupsyon. AFP, gising-gising naman po. Di po ba? Ano po ba ang pinaglalaban nyo? Maging tapat kayo, manatili sa konstitusyon, una-una sa taong bayan. Pag-aralan nyo rin po yung sinusuportahan nyo na Pangulo. Anong klaseng Pangulo po ba siya? Malinis po ba siya? May dangal? May dignidad? Karespeto po ba bilang Commander-in-Chief? At yung sinasabi nyo, nasusuporta sa paglaban kayo, AFP, PNP, susuporta kayo sa pagsugpo sa korupsyon. Sino ang susugpuin ninyo na korupsyon? Yung mismo na Commander-in-Chief ang pinagmumulan umano ng korupsyon. Hindi kaya? At ang lahat halos, mabibilang mo na lang sa mga daliri natin ang hindi mga korap na politiko. Hindi po ba AFP, matatalino po kayo? Nag-aral po kayo? Nagpakadalubhasa po kayo? Hindi po ba? Hindi naman po kayo bulag pipibingi sa mahigit 3 taon na hindi nyo nakikita ang hinaing, ang bayan, ang pagkakabaon lugmok sa isang damukal na utang. Wala kayong nalalaman na ang ginagawa sa pera ng taong bayan na pinoprotektahan nyo gamit ang inyong institusyon, taong bayan.
Pera ng taong bayan, iniwawalang hiya na pinoprotektahan nyo, taong bayan. Yan ang mandato ninyo, konstitusyon. Maging mapayapa, protektahan ng taong bayan. Pinoprotektahan nyo po ba ang pera ng taong bayan? Nagiging mapayapa ba ang taong bayan pagka ganitong liderato? Sige nga, samantalang sa panahon ni dating Pangulong Erap, issue lang ng weteng ang pinagsimulan. Kinuha nyo na sa Malacanang. Kinuha nyo na. Binigyan nyo po ba ng proteksyon si Erap? Mga AFP, generals, nung mga panahon na yon. Nagtatanong lang si Kamanong, nagkaroon po ba ng proteksyon ayon sa konstitusyon ninyo? Si dating Pangulong Erap? Bakit ngayon? Napakaraming issue. Mga taong bayan ay galit na galit sa ginawang systematic na mahigit 3 taong korupsyon. At hindi lang po flood control ang issue. AFP, nahandyan pa mga ginawang anomalya umano. Pera sa PhilHealth. Di po ba? Mga budget sa Kongreso, sa GAA, nasisingitan na isang damukal na pera. Pati ang ginto sa Central Bank, may issue. Di ba? Pati ang pinasok na Maharlika Investment Fund, may issue. Di po ba? GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba, may issue. Di ba? Hindi lang pulburon at coke ang issue ng commander-in-chief ninyo. Pero nananatili pa rin tapat kayo sa inyong institusyon, sa inyong konstitusyon. Pambihirang konstitusyon niya, no? Mambihira. Ibang klase itong institusyon na ito. Ibang klase itong konstitusyon na ito. Tapat kami sa aming konstitusyon. Maging tapat kayo sa konstitusyon ninyo. Ibang klase kayo. Depende po sa leader yan. Katapat-tapat po't karespe-respeto. At pananatiliin mo ang konstitusyon na ikaw magiging tapat. Naging tapat po ba ang Commander-in-Chief sa mga Pilipino? AFP? Nagtatanong lang po si Kamanong, naging tapat po ba na magiging malinis at mahusay at magaling siya magbabantay? Lalo-lalo sa kabampera o yaman o sinasabing buwis, taxpayer money ng mga Pilipino. Naging tapat po ba ang Commander-in-Chief na bantayan, protektahan ang pera ng taong bayan bilang siya ay Commander-in-Chief? AFP, tapat po ba na kailangan po maging tapat din kayo sa konstitusyon ninyo? At ang inyong institusyon? Di ba? Ibang klaseng konstitusyon dito na pinananatili maging tapat sila. Samantalang ang Pangulo ay hindi naging tapat, lalo-lalo sa paghawak ng pera ng taong bayan. Mukhang nasilaw! Nasilaw yata sa kinang ng ginto at kinang ng salapi ng mga Pilipino. Hindi kaya? Kaya nga galit na galit ang taong bayan. Isang damukal na pera, flood control pa lang. Ang ibinigay na proyekto at programa, tubig, mabantot pa. Magkakasakit ka pa pag minalas-malas ka dahil sa baho, basura, burak, putik, at sari-sari pa na kung ano-ano amoy ang maamoy mo sa proyekto ng napaagaling na Commander-in-Chief na nagdaan sa ating bansa, mga kababayan. Pero ang puwersa na sinasabi mga general ay mananatili po ang puwersa at siyempre magiging tapat sa konstitusyon. At ganun din po sa kanilang Commander-in-Chief. Hindi po ba? Pananatiliin ang napakasakit lang po sa tenga pakinggan ay maikipaglaban at sila'y nakikiisa na lalabanan ng korupsyon. Susugpuin nila ang korupsyon. Paano nila masusugpot lalabanan ng korupsyon itong AFP, itong mga general na AFP, kung mismo ang gumagawa ng korupsyon ay ang gobyerno ng binagoong Pilipinas, itong mga politiko na ito sa pangunguna ng pumipirma ng GAA, ang Commander-in-Chief nila. Unbelievable. Diba? Hindi ba ito nagpapakahindot itong mga to? Dahil sa kinang. Kaya nga ang tanong po natin ito po bang mga general natin ngayon sa AFP, sa pagpasok ng binagoong Pilipinas, ay silaw na rin po ba sila sa kinang ng pera? Umano? Ito mga general natin ngayon. Dahil sa kinang ng pera at ipagmamalaki pa nila na sila'y tapat sa konstitusyon. Unbelievable kayong mga men in uniform mo. Pero hindi naman po lahat.
Dahil alam naman po natin mga kabayan, hindi man po tayo tangat bobo. Ang nakikinabang lang po ng malaki umano sa kinang ng pera ay hindi naman po yun nasa ground. Hindi naman po yung ating mga kababayang men in uniform na nasa baba, na mabababa ang ranggo. Hindi po sila nakikinabang dyan ng malaki umano sa kinang ng pera. Hindi kaya? Sila po ay hanggang allowance lamang at sweldo. Allowance, sweldo. Hindi po ba? Yung mga general na nagpakabulag, nabulag sa silaw ng isang damukal na priority. Priority ko kayo. Susuportahan ko kayo. Hindi kaya nasilaw dyan at wala nang nakitang korupsyon. Ang nakita ng AFP na korupsyon ay hindi ang pamahalaan ang nangungurap. Hindi mismo ang nagpapatakbo ng gobyerno ng korupsyon. Ano kaya ang tingin ng AFP? Ang nangungurap sa ating bansa ay mga katulad na sinasabi ng Kongreso at ng Senado ngayon, mga contractors. Yan kaya nakatutok ang kanilang utak na mga nangungurap at lalabanan nila korupsyon dahil maraming korupsyon na contractors at mga empleyado ng DPWH at ilang empleyado na COA. Ganun po ba? At walang nakita man lang ang AFP na korupsyon na nagbumula sa kanilang sinasabing karispe-respeto, kapita-pitagang mga politiko katulad ng commander-in-chief nila umano, mga kababayan. Pero hindi naman po dapat silang magpakampante, mga kababayan. Hindi po ba? Dahil ilan lang po ang general sa AFP. Hindi po aabuti ng 20 milyan. Hindi po ba? Hindi aabuti ng 20,000 ang mga general sa AFP. Mas marami pa rin po ang mga hindi general dyan. Yung mga mabababang posisyon at mga nasa ground, mga kababayan. At hindi naman po lahat ng men in uniform ay nasisilaw sa kinang ng salapi umano. Marami pa rin po dyan may paninindigan, may pagmamahal sa bayan. Hindi po ba? At may pagmamahal sa Pilipino na nagpapasweldo sa kanila, nagbibigay ng mga sinasabing kanila pong ikabubuhay ng kanilang pamilya. Kasama na rin po sila. Allowance, di ba? Sweldo, pati ang kanilang mga retirement, benepisyo ay puro galing po sa sinasabi nilang taong bayang susuportahan nila, mga kababayan. Pero yung hinaing ng taong bayan, mga kababayan, ay ayaw nilang suportahan ng hinaing ng taong bayan dahil sila rin po ay walang nakikitang korupsyon umano sa mismo na gobyerno natin ngayon. Bulag ang mga ito. Nakakalungkot po, mga tambay. Pero huwag silang magpakampante. Iba pa rin po ang boses ng taong bayan. At syempre, mga kabayan, hindi naman po lahat ng men in uniform ay kamukha na sinasabi ng balita na ang mga general ay tapat sa konstitusyon at tapat samantalang ipagtatanggol at lalabanan ng korupsyon. Mga kabayan, samantalang yung mismong kaharap na nila ang gumagawa umano ng korupsyon. Nasa harap na nila mismo kung saan po sila nanumpa. Yung mismong commander-in-chief nila ang napakalaking issue ng korupsyon at paghuhudas sa ating bansa, sa isang dating Pangulo at sa ating soberenya. At nilagay po ang ating bansa sa kahiya-hiyang sitwasyon, mga kabayan, na meron tayong sariling soberenya. Nagpapatapong ka ng Pangulo, dating Pangulo. Siya lang ang nakagawa niyan. Siya lang ang kauna-unahang naging hudas umano sa kasaysayan ng ating bansa na nagpatapong ka ng isang Pilipino. Ang Pilipino ay sinasalba mo ang buhay sa ibang bansa. Pilit mong sinasalba kung nanganganib ang buhay ng Pilipino. Samantalang ikaw, Pangulo, nagpatapong ka ng kapwa mo Pilipino at gusto mo pang mamatay sa ibang bansa. Anong klase kang Pangulo? Sige nga, anong dignidad meron ka? At anong respeto ang makukuha mo sa matitinong Pilipino? Sige nga, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok.
At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. At sa patuloy po na nagsusubscribe po sa atin, thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At syempre po mga tambay, makiisa po tayo bago po tayo magtapos yung gaganapin po na malawakan pong hinaing at protesta po natin dito po sa ginagawa po ng gobyernong Binagoong Pilipinas. Ito po darating na September 21st, I think, ay dire-diretso po yan mga tambay, makiisa po tayo mga kababayan. Maraming salamat po. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po mga tambay, ganoon din po, magdasal po tayo na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Konting tiis lang po mga tambay, tiis lang po. Maraming salamat po. At muli po makakabangon ng ating bansa. Thank you. Paalam. Bye-bye.